Naisip mo na ba kung ano ang mangyayari kung, pagkatapos ng paglisan ng isang mahal sa buhay, isang hindi inaasahang mensahe ang lilitaw upang baguhin ang lahat? Si Gael, isang apo na dala ang sakit ng pagkawala ng kanyang lolo na si Teodoro, ay natagpuan ang isang sulat na nawala sa panahon. Nang buksan niya ito, napadpad siya sa isang alon ng emosyon. Natutuklasan ang mga lihim na maaring magbago sa paraan ng kanyang pagtingin sa kanyang pamilya at, marahil, sa kanyang buhay. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa pagbubunyag ng isang nakatagong nakaraan. Ito ay isang paglalakbay ng sariling pagtuklas at pagkakasundo, kung saan ang sakit ay nagiging tulay sa pagpapagaling at pag-unawa. Halina't samahan kami at tuklasin kung paano ang sulat na ito ay maaring maging susi para sa isang bagong simula. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na ngayon at maging bahagi ng aming komunidad. Laging inaalagaan ni Gael ang mga alaala ng mga nakaraang araw sa bahay ng kanyang lolo, si Teodoro. Mula pagkabata, tumatakbo siya sa mga pasilyo ng lumang bahay na gawa sa pulang ladrilyo. Naririnig ang tunog ng mga puno na sumasayaw sa hangin at naamoy ang aroma ng mga bulaklak na tumutubo sa hardin, na inaalagaan ng kanyang lolo ng may pagmamahal. Dito sa hardin sila nagkakasama ng pinakamaraming oras. Palaging nagtatanong si Gael kay Teodoro tungkol sa mga halaman, sa mga ibon na umaawit sa paligid, at tungkol sa buhay. Si Teodoro ay isang taong hindi mahilig makipag-usap, ngunit kapag siya ay nagsasalita, parang bawat salita ay nagdadala ng mga taon ng karunungan. Hindi niya kailangang gumawa ng marami para magturo ng isang bagay kay Gael. Ang mga aral ay nakatago sa mga simpleng pag-usap, sa maliliit na aksyon. Halimbawa, kapag siya ay nagpuputol ng mga rosas, ipinaliwanag niya sa kanyang apo na minsan ay kailangan nating putulin ang mga luma at may sakit upang makapagpatuloy ang bagong mga bulaklak. Si Gael, bilang isang bata, ay hindi ganap na naunawaan kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit ang mga salitang iyon ay nanatili sa kanyang puso, naghihintay ng tamang panahon upang magkaroon ng kahulugan. Ang mga hapon ng tag-init ay partikular na mahiwaga. Nagsasalo-salo sila sa isang lumang upuan na umikot habang ikinukwento ni Teodoro ang mga kwento ng kanyang kabataan, mga kwento ng tapang, ng mga pakikipagsapalaran na naranasan niya noong siya ay bata pa, at ng mga tao na dumaan sa kanyang buhay. Para kay Gael, ang kanyang lolo ay halos isang bayani, isang hindi matitinag na figura, palaging may bagong kwento upang ikwento, palaging may aral na nakatago sa mga linya. Isang bises, habang sila ay nag-aani ng mga hinog na prutas mula sa isang punong mansanas na tumutubo sa sulok ng hardin, tumingin si Teodoro ng malalim sa mga mata ni Gael at sinabi, "Alam mo, bata, ang buhay ay parang punong ito. Minsan, kailangan nating maghintay sa tamang panahon upang anihin ang mga prutas. At sa ibang mga pagkakataon, kailangan nating magtanim ng mga buto, kahit na hindi natin makita kung ano ang lalago." Si Gael, na hindi lubos na naunawaan, ay ngumiti, ngunit ang pangungusap na iyon ay nanatili sa kanyang alaala, kasama ang amoy ng mga bagong ani na mansanas. Ang mga simpleng sandaling ito ay unti-unting humuhubog sa pananaw ni Gael sa mundo. Lumaki siya na naniniwala na ang mga magagandang bagay sa buhay ay dumarating sa pamamagitan ng pasensya, trabaho, at higit sa lahat, pagmamahal. Ang ugnayan niya sa kanyang lolo ang naging pundasyon ng lahat ng ito. Kahit na pumasok na siya sa kabataan, at ang buhay ay naging mas abala sa pag-aaral at mga kaibigan, laging naglalaan si Gael ng oras upang bisitahin ang kanyang lolo. Nagbago ang kanilang mga pag-uusap, ngunit ang pagmamahal at paggalang sa isa't isa ay mananatiling pareho. Ngunit, biglang nagbago ng lahat ang buhay, kasama ang mga sorpresa nito. Sa edad na 25, hindi na si Gael madalas na bumisita sa kanyang lolo. Ang buhay ng isang tao ay abala na, ang kolehiyo, ang unang trabaho, ang mga bagong hamon ng buhay, at kahit na alam niyang nandiyan pa rin si Teodoro sa parehong hardin, nakaupo sa rocking chair, may ngiti sa kanyang mukha at mga kamay na sinalat ng panahon, palaging ipinapangako ni Gael sa kanyang sarili na pupunta siya sa susunod na linggo. Ngunit, tulad ng madalas na nangyayari, hindi dumating ang susunod na linggo. Kaya, sa isang maulap na umaga, tumunog ang telepono, nagdala ng balitang nagpatigil kay Gael. Si Teodoro ay pumanaw, sa isang hindi inaasahang pagkakataon, habang natutulog.
Huminto ang mundo ni Gael. Ang sakit na umabot sa kanya ay hindi lamang dahil sa pagkawala ng kanyang lolo, kundi dahil sa pagsisisi. Wala siyang pagkakataong makapagpaalam, upang sabihin ang salamat sa lahat, upang gawin ang mga huling pagbisita na palagi niyang ipinagpapaliban. Maraming bagay ang nais niyang sabihin, maraming pag-usap ang hindi naganap. Si Gael ay nahulog sa isang malalim na pakiramdam ng kawalan, na para bang isang bahagi ng kanyang sarili ay nahugot at walang paraan upang punan ito. Sa araw ng libing, siya ay napapalibutan ng pamilya, ngunit labis siyang nag-isa. Ang tunog ng mga salita ng kaaliwan ng iba ay walang kahulugan para sa kanya. Wala ni isa ang tila sapat upang maibsan ang sakit na iyon. Ang pagtingin sa saradong kabaong, malaman na nasa likod ng kahoy na iyon ang taong nagturo sa kanya ng pinakamarami tungkol sa buhay, ay hindi mapagtiisan. Umagos ang mga luha sa kanyang mukha, ngunit hindi niya alam kung siya ay umiyak dahil sa pagkawala o dahil sa pagsisisi na hindi siya nandoon sa mga huling sandali. Ang mga sumunod na araw ay naging malabo ng mga alaala na naglalakad si Gael sa bahay ni Teodoro. Ngayon ay tahimik, nararamdaman ang presensya nito sa bawat sulok. Ang amoy ng mga bulaklak sa hardin, ang lumang sombrero na nakasabit sa pinto, ang malayong tunog ng hangin na nanginginig sa rocking chair. Lahat ay nagdala ng pangungulila na pumipiga sa kanyang dibdib. Sa gitna ng sakit na iyon, isang hapon, dumating ang postman. Sa mga karaniwang sulat ng mga bayarin at mga patalastas, mayroong isang dilaw na sobre, na may sulat kamay na makikilala ni Gael kahit saan. Tumalo ng kanyang puso. Ito ay isang sulat mula kay Teodoro, na isinulat ilang sandali bago siya pumanaw. Ang mga kamay ni Gael ay nanginginig habang hawak ang sobre. Tumakbo ang kanyang isipan, sinisikap na maunawaan kung paano ito posible. Isang sulat mula sa isang taong wala na? Nag-atubili siyang buksan ito, parang ang piraso ng papel na iyon ang huling ugnayang konkretong mayroon siya sa kanyang lolo, at ang pagbukas nito ay maghuhudyat ng pakikitungo sa isang bagay na hindi siya handang malaman. Matapos ang ilang minuto, sa wakas, na may halo ng takot at pagkamausisa, binuksan ni Gael ang sobre. Ang mga unang salita ay pamilyar, halos parang naririnig niya ang boses ng kanyang lolo sa kanyang isip. Aking mahal na Gael, kung binabasa mo ito, nangangahulugan ito na ako ay pumanaw na. Ngunit may isang bagay akong kailangan ipaalam sa iyo. Isang bagay na hindi ko nasabi habang ako'y buhay. Naramdaman ni Gael ang kilabot na dumaloy sa kanyang gulugot. Ano ang nais ipahayagin kanyang lolo? Matapos matanggap ang mahiwagang sulat mula kay Teodoro, na pumanaw na 6 na buwan na ang nakalilipas, nag-atubili si Gael. Nasa kanyang mesa ang sobre, ngunit hindi niya ito agad nabuksan. Ang epekto ng pagkawala ay sariwa pa, at ang hindi inaasahang pagdating ng sulat na ito ay nagdala ng mas maraming tanong kaysa sagot. Sa mga unang araw, si Gael ay tanging tumingin lamang sa sulat, walang lakas na basahin ito. May isang bagay sa kanyang kalooban ang pumipigil sa kanya na buksan ito. Marahil ay ang takot na makatagpo ng isang katotohanan na hindi siya handang harapin. Ang kanyang lolo ay naging kanyang guro, isang tunay na bayani sa kanyang buhay, at ang ideya na makatagpo ng isang bagay na makapagbabago dito ay nakakapangilabot. Ngunit may isang bagay na labis na nagbigay sa kanya ng pagkamausisa. Ang sulat ay may petsang 1 linggo bago pumanaw si Teodoro. Paano nagkaantala ang liham na ito? Lalo lamang nitong pinalalim ang misteryo, ngunit sa parehong pagkakataon ay nagdala ito ng mga alaala ng mga hapon ng pag-usap sa pagitan nilang dalawa, kung saan palaging sinasabi ni Teodoro na may sariling paraan ang oras upang magdala ng mga sagot kapag hindi natin inaasahan. Kaya, sa wakas, sa isang maulang hapon, nagpasya si Gael na hindi na niya maantala pa. Kailangan niyang malaman kung ano ang nais sabihin ng kanyang lolo. Nakatayo siya sa mesa ng kusina, habang ang mga patak ng ulan ay tumatama sa bintana. Huminga siya ng malalim at sinimulang buksan ang sobre ng maingat. Sa loob, isang piraso ng papel ang nakadobol na may pangalan ni Gael na nakasulat sa itaas. Sa parehong sulat kamay na palaging matatag at maingat. Nang buksan niya ang sulat, nagsimula siyang basahin ang isinulat ng kanyang lolo, na hindi alam na ang nilalaman ng mga salitang iyon ay dadalhin siya sa isang landas ng mga natuklasan na hindi niya kailanman naisip. Huminga si Gael ng malalim bago simulan ang pagbabasa.
Ang papel sa kanyang mga kamay ay tila mas mabigat kaysa sa talagang timbang nito, na parang ang sulat ay nagdadala ng emosyonal na bigat na hindi pa niya naunawaan. Ninalaan niya ang kanyang mga mata sa mga unang salita, kinikilala ang mapagmahal at pamilyar na tono ni Teodoro. Para bang nandoon ang kanyang lolo, nakaupo sa kanyang tabi, nakikipag-usap ng direkta sa kanya, tulad ng palagi niyang ginagawa. Aking mahal na Gael, kung binabasa mo ito, ilang buwan na ang nakalipas mula nang ako ay pumanaw. Ayaw kong maging wala kang kasagutan o dalhin ang pasanin ng mga tanong na alam kong lumitaw. Palagi kong sinasabi na may mga kwento akong dapat ikwento sa iyo. Ngunit marahil ay wala akong sapat na oras upang maibahagi ang lahat. Ang panimula na iyon ay sapat na upang magdulot ng buhol sa lalamunan ni Gael. Ang mga salita ay umaabot sa isang pagkakalapit na labis niyang namimiss, ngunit mayroong higit pa. Isang pangako ng mga pagbubunyag, isang bigat sa pagitan ng mga linya, na parang ang sulat na ito ay higit pa sa isang pamamaalam. Nagpatuloy siya sa pagbabasa, at hindi nagtagal, dumating ang pagkabigla. Nagsimula ng pag-usapan ni Teodoro ang mga aspeto ng kanyang buhay, na hindi kailanman inisip ni Gael. Maliliit na lihim, mahihirap na pagpili, mga desisyon na kanyang ginawa sa nakaraan at, para sa isang dahilan o iba pa, ay palaging nanatiling tahimik. May isang bagay na hindi ko kailanman sinabi sa sinuman, ang sabi ng sulat. Noong ako ay nasa iyong edad, gumawa ako ng isang pagpili na nagbago ng takbo ng aking buhay at ng ating pamilya. Hindi ko inisip na magiging mahalaga itong sabihin, ngunit ngayon ay nakikita kong kailangan mong malaman. Nagsimulang mag-alog ang mga kamay ni Gael. Ano ang maari niyang itinagong lihim? Sa buong buhay, ang kanyang lolo ay naging halimbawa ng katapatan, isang tao na lubos na pinagkakatiwalaan ni Gael. Ano ang maaring maging kasing laki ng isang bagay na hindi niya kailanman na ikwento, kahit sa sariling pamilya? Ang mga susunod na salita sa sulat ay nagbukas ng lihim. Nagsasalita si Teodoro tungkol sa isang paglalakbay na kanyang ginawa mga dekada na ang nakalilipas, isang padalos-dalos na desisyon na nagdala sa kanya upang mamuhay ng malayo sa pamilya sa loob ng isang panahon. Ipinahayag niya na sa panahong ito, nagkaroon siya ng ibang buhay, kasama ang ibang mga tao, at mayroong isang tao na napakahalaga, isang tao na, hanggang sa puntong iyon, ay hindi alam ni Gael at ng natitirang pamilya. Ito ay isang kwento ng pag-ibig na nawala sa panahon, isang koneksyon mula sa nakaraan na hindi niya kailanman nakuhang muling makuha, ngunit may marka sa kanyang kaluluwa. Si Gael ay nagulat. Ang kanyang lolo, na palaging malapit sa kanya, ay nagdala ng lihim na ito sa loob ng mahabang panahon. Isang pangalawang buhay, isang nakalimutang pag-ibig. Parang nagbabasa siya tungkol sa isang ganap na ibang tao. Ngunit sa parehong panahon, iyon pa rin ang sulat kamay ng kanyang lolo, ang taong nag-alaga sa kanya at labis niyang hinangaan. Ang unang pagkabigla ay pinalitan ng isang malalim na pagkamausisa. Sino ang misteryosong taong ito? Bakit itinagong lihim ito ng kanyang lolo ng napakatagal? At ang pinakamahalaga, ano ang gagawin ni Gael sa bagong impormasyong ito? Halos hindi makapaniwala si Gael sa kanyang binabasa. Ang mga salita ni Teodoro sa sulat ay parang isang portal, patungo sa isang nakaraan na hindi niya kailanman naisip. Bawat pangungusap ay nagbubunyag ng mga nakatagong layer ng buhay ng kanyang lolo, isang taong palagi niyang iniisip na kilala ng lubos. Ngunit narito, sa piraso ng luma at punit na papel na ito, ay isang katotohanan na labis niyang ikinagulat. Si Teodoro ay nakagawa ng isang pagkakamali noong kanyang kabataan, isang pagkakamali na dulot ng kayabangan na hindi lamang nakaapekto sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa mga henerasyong sumunod. Nagpatuloy ang sulat, noong ako ay bata, gumawa ako ng isang desisyon na pinagsisisihan ko sa bawat araw ng aking buhay. May isang tao na napakahalaga sa akin, isang taong labis kong minahal. Ngunit, dahil sa katigasan ng aking ulo at kayabangan, pinabayaan ko ang taong iyon. Inisip kong makakausad ako, na ang panahon ay magpapagaling sa lahat. Ngunit nagkamali ako. Naramdaman ni Gael ang buhol sa kanyang lalamunan, habang inisip ang bigat na dala ng kanyang lolo, sa katahimikan sa loob ng napakaraming taon. Palagi niyang tiningnan si Teodoro bilang isang matalinong tao, na may mga matitibay na salita at mga payo na humubog sa kanyang buhay. Ngunit narito,
Sa harap ng kanyang mga mata, ipinakita ng kanyang lolo ang isang kahinaan na hindi alam ni Gael na umiiral. Inamin niya ang isang pagkakamali na, sa isang paraan, ay umabot sa mga henerasyon na sumunod. Ang taong aking inwasan, nagpatuloy ang sulat, ay isang tao na hindi mo kailanman narinig, ngunit naroon siya sa aking buhay sa mga mahahalagang sandali. Ang ginawa ko ay naghiwalay sa amin, at wala akong lakas ng loob na ituwid ang aking pagkakamali. Subalit, palagi kong naisip kung ano ang mangyayari kung ako ay kumilos ng naiiba. Napatigil si Gael sa isang sandali. Sino ang taong ito? Paano maaring maging ganito kaimportante ang isang tao, na ganap na nabura mula sa kasaysayan ng pamilya? Tumatakbo ang kanyang puso, at ang kanyang isip ay sumusubok na ipagsama-sama ang mga piraso ng palaisipan, kahit na wala sa mga ito ang tila nagkakasya. Nagsusulat din si Teodoro tungkol sa kung paano ang paglayo na ito ay hindi lamang nagdulot ng labis na sakit sa kanya, kundi nagbago rin sa hinaharap ng pamilya sa isang paraang hindi niya kailanman inaasahan. Ang aking kayabangan ay hindi lamang naglayo sa akin mula sa taong iyon, kundi pinigilan din ang aming mga buhay na muling magtagpo. Sa gayon, isang bahagi ng akin ang nanatili sa nakaraan, at ang aninong iyon ay sumunod sa aming pamilya sa mga paraan na marahil ay nagsisimula ka ng mapansin ngayon. Ang pagbubunyag na ang pagkakamaling iyon ay nakaapekto sa buong takbo ng pamilya, ay nagbigay ng bigat sa mga balikat ni Gael. Ano ang sinusubukang iparating ng kanyang lolo? Ang lahat ba ng alam niya tungkol sa kanyang sariling kasaysayan, ay nakabatay sa isang maling desisyon mula sa nakaraan? Bawat salita ay isang bagong layer ng pagdududa na lumitaw sa kanyang isip, na nagbubunga ng mas maraming tanong kaysa sagot. Ngunit ang labis na nagbigay ng pagkamausisa kay Gael ay ang katotohanang, hanggang sa sandaling iyon, wala siyang ideya kung sino ang taong binanggit ng kanyang lolo. Wala siyang narinig tungkol sa sinumang itinagong mula kay Teodoro. Mayroon bang isang mas malaking lihim sa likod ng mga salitang ito? Bago ipagpatuloy ang pagbabasa, huminto si Gael sa isang sandali. Tinitingnan ang sulat kamay na tila isinulat ng may labis na ingat, na para bang alam ni Teodoro na ito na ang huli niyang pagkakataon na makipag-usap sa kanya. Ang katotohanan ay ang sulat na ito ay dumating sa kanya ng hindi inaasahan, at ang mga salitang nakapaloob dito ay malapit nang baguhin ang lahat. Alam niyang kailangan niyang magpatuloy. Kailangan niyang maunawaan kung saan dadalhin ng pagtanggap na ito, at kung ano pa ang maaari niyang matuklasan tungkol sa nakaraan ng kanyang lolo na labis niyang minamahal. Ngunit habang hawak niya ang sulat sa kanyang mga kamay, may isang bagay sa loob ni Gael ang nagsasabi na ang paglalakbay na ito ay nagsisimula pa lamang. At sa bawat linya na binabasa, si Gael ay lumalapit sa isang pagbubunyag na magbabago magpakailanman sa kanyang pananaw sa pamilya at sa pamana ni Teodoro. Binasa ni Gael ang mga salita sa sulat, at naramdaman ang lupa na tila nawawala sa ilalim ng kanyang mga paa. Mayroon siyang tiyuhin, isang kapatid ni Teodoro na pinutol ng kanyang lolo ang ugnayan mga dekada na ang nakalilipas. Ang pangalang Salvador ay tila umuulit sa kanyang isipan, isang pangalang hindi kailanman nabanggit sa kanyang pamilya, ngunit ngayon ay ibinunyag bilang isang mahalagang bahagi ng kanyang kasaysayan. Ang ideya na mayroong isang tao na napakalapit, at sa parehong oras ay napakalayo, na nabuhay na walang sinuman ang nakakaalam sa kanyang pagkakaroon, ay labis na yumanig kay Gael. Nagsusulat si Teodoro gamit ang isang tono ng panghihinayang, na para bang handa na siyang umamin sa sakit na dala niya sa loob ng napakaraming taon. Si Salvador at ako ay hindi mapaghihiwalay noong kami mga kabataan, sabi ng sulat. Ibinabahagi namin ang lahat, ang mga pangarap, ang mga pag-asa, at maging ang mga takot. Ngunit ang kayabangan ang naghiwalay sa amin, at ang aking katigasan ng ulo ang naglayo sa amin magpakailanman. Halos hindi makayang isipin ni Gael kung ano ang maaring nangyari sa pagitan ng dalawang magkapatid na nagdulot ng ganitong pagkakahiwalay. Ang kanyang lolo, na palaging matalino at balanse, ay nagtago ng isang lihim na napakalalim na tila imposible itong paniwalaan. Paano si Teodoro, na maraming bises nang nagbigay ng payo kay Gael tungkol sa halaga ng pamilya, ay nakatago sa lihim ang paglayo na ito sa loob ng napakatagal na panahon. Nagpatuloy ang sulat, inisip ko na ang panahon ay magpapagaling sa mga sugat, na isang araw siya ay babalik at maaari naming ipagpatuloy ang aming mga nasimulan.
Ngunit hindi dumating ang araw na iyon, at ang aking kayabangan ay hindi nagbigay daan sa akin na hanapin siya. Lumipas ang mga taon, at ang pagitan sa aming dalawa ay lalong lumawak. Si Salvador ay umalis, lumipat sa isang malalayong bayan, at ang aming mga buhay ay nagtakbo sa magkasalungat na landas. Mula noon, wala na akong balita tungkol sa kanya. Naramdaman ni Gael ang isang halo ng kalungkutan at galit na lumalago sa loob niya. Paano nakayanan ng kanyang lolo na itago ang isang bagay na napakahalaga? Paano siya nakapagpahintulot na sirain ng kayabangan ang isang ugnayang napakahalaga? Ngayon, hindi lamang niya dalhin ang bigat ng pagkawala ni Teodoro, kundi pati na rin ang pagbubunyag ng isang tiyuhin na hindi niya alam na mayroon siya. Bakit hindi mo kami sinabi, Lolo? Bulong ni Gael sa kanyang sarili. Iniisip ang sakit na tiyak na naramdaman ni Teodoro habang sumusulat ng mga salitang iyon. Para bang sinisikap ng kanyang lolo na makipagkasundo sa nakaraan, kahit nahuli na para ayusin ang mga nasira. Pumikit si Gael sandali, sinusubukang iproseso ang lahat. Ang ideya na mayroong isang miyembro ng pamilya na hindi niya kailanman nakilala, isang tao na maaring punan ang isang puwang na hindi niya alam na umiiral, ay labis na nakakabigla. Hindi niya alam kung paano tumugon. Isang halo ng pagkamausisa at takot ang umabot sa kanya. Nasan si Salvador Nayan? Siya biyay buhay pa? Ano ang naging buhay niya sa malayo sa pamilya? At, higit sa lahat, alam ba niya ang tungkol kay Gael? O siya rin ba ay nabubuhay sa kadiliman, na hindi alam na mayroon siyang mga pamangkin, mga apo, at isang pamilya na naghihintay sa kanya? Nagpatuloy ang sulat, kung saan ipinahayag ni Teodoro ang kanyang mga pinakamalaking panghihinayang. Alam ko na, sa pagtatago nito sa iyo, maaring nagkamali ako ng higit pa. Ngunit umaasa ako na, sa isang paraan, makikita mo si Salvador. Umaasa ako na may pagkakataon para sa iyo na ituwid ang hindi ko nagawa. Ang mga salitang ito ay isang malalim na dagok kay Gael. Ang responsibilidad na matukoy ang kinaroroonan ni Salvador ay tila isang biglaang at halos imposibleng misyon. Wala siyang ideya kung saan magsisimula, at kahit hindi niya alam kung buhay pa si Salvador. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang misteryo ay hindi maaring manatiling walang sagot. Ang kanyang lolo, kahit na matapos ang kanyang kamatayan, ay nag-atas sa kanya ng isang malaking bagay, isang bagay na magbabago magpakailanman sa dinamika ng kanilang pamilya. Nakatayo si Gael roon, walang galaw, hawak ang sulat sa kanyang mga kamay, nararamdaman ang bigat ng nakaraan na bumagsak sa kanyang mga balikat. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng hakbang. Hindi siya pwedeng hayaan na matapos ang kwentong ito sa katahimikan, tulad ng ginawa ng kanyang lolo. Ang paghahanap kay Salvador ang magiging paraan niya upang parangalan ang pamana ni Teodoro, upang maibalik ang nawawalang bahagi ng kasaysayan. Ngunit, kasabay nito, ang takot sa hindi alam ay nagpapahirap sa kanya. Sa kanyang mga mata na nakatuon sa sulat, alam ni Gael na ang susunod na hakbang sa kanyang buhay ay ang paglusong sa nakatagong kwentong ito. Hindi siya pwedeng palampasin ang pagkakataong ito, dahil marahil ito na ang kanyang tanging pagkakataon na makilala ang nawalang tiyuhin at mas maunawaan ang puso ng kanyang lolo. At sa gayon, sa isipan na puno ng mga tanong at puso na puno ng damdamin, alam ni Gael na nagsisimula pa lamang siya sa isang paglalakbay na magbabago sa lahat. Tinutok ni Gael ang kanyang tingin sa sulat sa kanyang mga kamay. Ang mga daliri ay bahagyang humahawak sa papel na napagod na, habang ang kanyang mga mata ay naliligaw sa isang nakapirming punto sa dingding. Ang bigat ng kanyang natuklasan ay nagdudulot sa kanyang ulo na umiikot. Ang kanyang puso, nahahati sa pagitan ng nakaraan ni Teodoro at ng hindi tiyak na hinaharap kasama si Salvador, ay tumitibok ng hindi pantay. Alam niyang siya ay nasa harap ng isang pagpipilian na maaring magbago sa takbo ng kanyang buhay. Ngunit ano ang dapat niyang gawin? Humiling si Teodoro sa kanyang pag-amin ng tawad, ngunit nag-iwan din ng isang hindi tuwirang kahilingan, hanapin si Salvador. Para bang nais ng kanyang lolo na bigyan ng pangalawang pagkakataon ang pamilya, isang pagkakataon na hindi niya nagkaroon ng lakas ng loob na hanapin habang siya'y buhay. Gayunpaman, alam ni Gael na ang pagsunod sa landas na ito ay maaring mga hulugan ng pagkamalikot sa mga lumang sugat, paglalantad ng mga emosyon na marahil ay hindi handa ang kanyang pamilya na harapin.
Ang unang tanong na pumasok sa isipan ni Gael ay, dapat ko bang talagang hanapin si Salvador? Dapat ba niyang igalang ang pinili ng kanyang lolo sa nakaraan at hayaang matulog ang lihim na ito? O dapat ba niyang buksan ang mga pinto para sa isang bagong kabanata sa kasaysayan ng kanilang pamilya? Ang bawat posibilidad ay may dalang napakalaking bigat. Sa isang panig, naroon ang ideya ng pagpapabaya sa nakaraan, upang parangalan ang katahimikan na pinanatili ni Teodoro sa loob ng mga dekada. Marahil ay may mga dahilan ang kanyang lolo para ipaalis si Salvador. Sino si Gael upang questionin ito? Sa wakas, nakilala niya si Teodoro bilang isang matalino at mabait na tao, na palaging nagmamalasakit sa pamilya at sa kabutihan ng lahat. Maaring ang parehong taong ito ay nagdesisyon na mali sa pagputol ng ugnayan sa kanyang kapatid. Isang tanong na nagpapagal sa kalooban ni Gael. Sa kabilang dako, ang pagkamausisa ay nag-aalab sa loob niya. Ang pagnanais na makilala si Salvador, upang maunawaan ang iba pang bahagi ng kwentong ito, ay isang bagay na hindi niya kayang baliwalain. Ano ang nangyari sa pagitan ng dalawang magkapatid? Anong klaseng tao si Salvador? At higit pa, siya ba ay nagdadala rin ng sama ng loob kay Teodoro? Si Gael ay naiinip na hanapin ang mga sagot na ito. Ngunit alam niyang maaari itong magdulot ng malalim na emosyon hindi lamang sa kanya, kundi sa buong pamilya. Tumayo siya mula sa mesa, naglalakad mula sa isang tabi patungo sa kabila sa maliit na silid, na para bang ang paggalaw ay makatutulong sa kanya na ayusin ang kanyang mga saloobin. Ang mga salita ng sulat ay umuukit sa kanyang isip, tulad ng isang tahimik na panawagan. Umaasa akong may pagkakataon para sa iyo na ituwid ang hindi ko nagawa. Ang mga salitang ito, simple ngunit punong-puno ng kahulugan, ay humihimok sa kanya. Naniniwala si Teodoro na kaya ni Gael na makahanap ng daan patungo sa pagkakasundo, isang bagay na hindi niya nagawa. Ngunit may panganib. Paano kung ayaw ni Salvador na matagpuan? Paano kung ang pakikipag-ugnayan sa kanya ay magdulot ng higit pang sakit kaysa kagalingan? Nasa gitna ng isang dilema si Gael. Alam niyang ang anumang desisyong gagawin niya ay magkakaroon ng malalim na epekto. Kung siya ay magdesisyon na hayaan ang lahat na manatili gaya ng dati, ang buhay ay magpapatuloy sa kanyang takbo. Ngunit ang pagdududa na iyon ay hindi kailanman mawawala sa kanyang isipan. Patuloy niyang itatanong ang paano kung, ngunit kung siya ay magpasya na hanapin si Salvador, maaring binubuksan niya ang isang kahon ng Pandora, na naglalantad ng mga lihim at sama ng loob na hindi madaling malutas. Humihinga si Gael, umupo muli, at tinutok ang kanyang tingin sa sulat na parabang umaasa na ito ay magbibigay sa kanya ng mga sagot na matagal na niyang hinahanap. Ngunit ang papel, na nalantad na ng panahon, ay nananatiling tahimik, kasama ang mga salitang nakapirmi, tulad ng isang tahimik na paalala na ang panahon ay hindi naghihintay sa sinuman. Habang ang kanyang tingin ay nawawala sa abot tanaw, naisip ni Gael ang isang bagay na palaging sinasabi ng kanyang lolo. Ang buhay ay binubuo ng mga mahihirap na desisyon, at bawat desisyon na ating ginagawa ay naglalarawan sa atin. Ang pangungusap na iyon, na dati ay tila simple, ngayon ay may ganap na bagong bigat. Alam ni Gael na ito ay isa sa mga desisyong maghuhubog sa kanya. Dapat kayo bang hanapin si Salvador? Ang tanong ay umuukit sa kanyang isip tulad ng isang mapilit na nota, isang awitin na hindi lumalabas sa kanyang isipan. Ayaw ni Gael na magmadali, ngunit sa parehong panahon, alam niyang hindi siya pwedeng ipagpaliban ang desisyong ito magpakailanman. Ang bawat segundo na lumilipas ay tila nagpapalakas ng presyon. Pumikit siya sa isang sandali, humahanap ng kaliwanagan na tila hindi dumarating. Sa kaibuturan, alam ni Gael na, anuman ang nais ni Teodoro, kailangan niyang gawin ang utos ng kanyang puso. At sa sandaling iyon, ang puso ni Gael ay sumisigaw ng mga sagot. Binuksan niya ang kanyang mga mata, nakatingin sa abot tanaw mula sa bintana. Hindi ito basta simpleng pagkamausisa, ito ay ang pangangailangan na maunawaan, na hanapin ang katotohanan, na makilala ang bahaging ito ng kanyang kwento na itinago sa loob ng mahabang panahon. Alam niyang ang paghahanap kay Salvador ay maaring hindi magdala ng kapayapaan na kanyang hinahanap. Ngunit alam din niyang hindi siya makakagalaw pasulong ng hindi man lang sumusubok. At sa gayon, nang walang pag-aalinlangan, nagpasya si Gael na hahanapin si Salvador.
Nandoon pa rin ang takot at mga pagdududa, ngunit naramdaman niyang ito na ang tanging paraan upang makuha ang mga sagot na kanyang hinahanap at, marahil, upang sa wakas ay mas maunawaan ang kwento ng kanyang sariling pamilya. Sa kanyang desisyon, naramdaman ni Gael ang ibang bigat sa kanyang mga balikat. Wala pa siyang kaalaman kung ano ang hinaharap na naghihintay sa kanya, ngunit handa na siyang harapin ang anumang darating, handang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang pagpili. Sa wakas, ito na ang tanging paraan upang parangalan ang alaala ni Teodoro at, sino ang nakakaalam, upang bumuo ng bagong koneksyon sa isang taong hindi niya kailanman inisip na umiiral. Sa puso na pumipintig ng determinasyon, umalis si Gael sa paghahanap kay Salvador, na nagpasya na tuklasin ang mga misteryo na matagal nang nakabaon sa kanyang pamilya. Ang sulat ni Teodoro ngayon ang kanyang kompas, at bawat salitang nakasulat ay tila umaabot sa kanyang isipan bilang isang agarang panawagan. Alam niyang hindi magiging madali ang paglalakbay na ito, ngunit handa siyang harapin ang anumang hamon na darating. Ang unang parada ni Gael ay ang atik ng bahay ng kanyang lolo, isang lugar na hindi niya binisita sa loob ng maraming taon. Ang mahinang ilaw ng mga ilaw ay kumikislap habang siya ay umaakyat sa mga hagdang bato, at isang amoy ng alikabok ang pumapaligid sa hangin. Ang mga kahong nakaimbak ay tila mga alahas na natatakpan ng alikabok. Bawat isa ay naglalaman ng mga piraso ng kwento ng pamilya. Sinimulan niyang buksan ang mga ito isa-isa. Ang kanyang isipan ay sabik na naghahanap ng mga pahiwatig na makakatulong sa kanya na mahanap si Salvador. Matapos ang ilang sandali, natagpuan ni Gael ang isang lumang diary ni Teodoro. Ang mga pahina ay may kulay dilaw, ngunit ang sulat ay nananatiling nababasa. Mabilis niyang binuklat ang mga pahina hanggang sa may isang bagay na umagaw ng kanyang pansin. Isang litrato sa itim at puti ng isang lalaki na may mainit na ngiti, na agad niyang nakilala bilang kanyang lolo noong kabataan nito. Sa tabi, isang tala, Salvador, 1975. Para bang si Teodoro ay nakatingin sa kanya, na iniimbitahan siyang sundan ang landas na itinaguyod dekada na ang nakalipas. Hawak ang litrato, napansin ni Gael na sa likod nito ay may nakasulat na address sa isang magkaibang sulat kamay, na tila mas nagmamadali. Nagtataka siya kung ito na ang lugar kung saan nakatira si Salvador. Tumibok ang kanyang puso sa posibilidad. Isang lugar, isang panimulang punto. Hawak ang diary sa ilalim ng kanyang braso. Bumaba siya sa mga hagdang bato na determinadong sundan ang bakas na iyon. Dinala siya ng address sa isang kalapit na bayan, isang komunidad na narinig niyan ngunit hindi pa nakarating. Sa kanyang pagdating, siya ay sinalubong ng isang tahimik at nakakaaliw na kapaligiran. Ang mga kalye na may mga punong kahoy at mga bahay na may maayos na mga hardin ay isang kaibahan sa kaguluhan na kanyang nararamdaman sa loob. Tumigil siya sandali, huminga ng malalim, sinusubukang kalmuhin ang bagyong damdamin na sumasalubong sa kanya. Bilang isang detektib na naghahanap ng mga sagot, nagsimula si Gael na magtanong sa mga residente tungkol kay Salvador. Ang ilan ay tumitingin sa kanya ng may pagkamausisa, habang ang iba naman ay tila nag-alinlangan, parang ang pangalan ay isang malayong eksyo ng isang bagay na ayaw nilang alalahanin. Napansin niya na ang mga tao ay may dalang sarili nilang mga lihim at kwento, at maaring ang nakaraan ni Teodoro ay nag-iwan ng mas malalim na mga marka kaysa sa kanyang inaasahan. Sa bawat negatibong sagot, ang kanyang pag-asa ay unti-unting nawawalan ng sigla, ngunit ang determinasyon ay hindi siya iniwan. Alam niyang may isang katotohanan na dapat ilantad, at nais ni Teodoro na siya ito ay matuklasan. Sa kanyang paghahanap, nakatagpo si Gael ng isang maliit na pampublikong aklatan, kung saan nagpasya siyang mag-research tungkol kay Salvador. Ang mga lumang libro at pahayagan ay isang pinagkukunan ng mga kwento na tila sumasayaw sa kanyang harapan, nagsasama-sama sa nakaraan na sinusubukan niyang unawain. Doon, nakahanap siya ng isang lumang lokal na pahayagan na binanggit ang Salvador Pereira, isang talentadong artista na lumipat sa bayan maraming taon na ang nakalipas. Ang paglalarawan ng lalaki ay tila tumutugma sa imahe ng litrato na iniwan ni Teodoro. Ngayon, mayroon ng bagong pahiwatig. Nagsimula si Gael na magsaliksik patungkol sa artista, natuklasan na siya ay nakilahok sa mga eksibisyon at art fair sa iba't ibang lugar. Sa ganitong paraan, muling sumiklab ang sigla ng pag-asa.
Ngunit ang paglalakbay ni Gael ay hindi lamang isang paghahanap sa nawalang tiyuhin. Isa itong emosyonal na paglalakbay na humaharap sa kanyang sariling mga insecurities. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang lolo ay patuloy na sumasama sa kanya. At ngayon ang ideya ng paghahanap kay Salvador ay nagdala ng halo-halong pagkabahala at pananabik. Nagtataka siya, paano kung ayaw ni Salvador na makita siya? Paano kung ang kwento ng kanyang lolo ay mas komplikado kaysa sa kanyang inaasahan? Nagtataguyod siya na ipagpatuloy ito. Ang buhay ni Teodoro ay isang palaisipan, at kailangan niyang pagsamahin ang mga piraso. Ang bawat bagong tuklas ay tila konektado sa susunod, na para bang ang universo ay nagtataguyod ng kanyang paglalakbay patungo sa kanyang tiyuhin. Hawak ang litrato at ang address sa isip. Nagpunta si Gael sa galeriya, kung saan madalas ipakita ni Salvador ang kanyang mga obra. Ang inaasahan ay lumalaki sa bawat hakbang. Nang sa wakas ay umabot siya sa galeriya, ang puso ni Gael ay tumitibok ng mabilis. Tumingin siya sa paligid, humahanga sa mga nakalayong obra, bawat isa ay nagsasalaysay ng isang natatanging kwento, ngunit wala ni isa ang makakatugma sa kanyang nararamdaman sa sandaling iyon. Lumapit siya sa isang staff at, may halo ng nerbiyos at pag-asa, tinanong tungkol kay Salvador. Ang staff ay ngumiti na may kaakit-akit na ekspresyon, ngunit may bahid ng pagkagulat sa mga mata. Salvador? Nandito siya, sa katunayan. Mayroon siyang bagong eksibisyon ngayong gabi, sabi niya. Nararamdaman ni Gael ang init na umakyat sa kanyang katawan. Napakalapit na niya, sa wakas. Ngunit, sa parehong panahon, ang isang malalim na takot ay pumaligid sa kanya. Paano kung ang realidad ay hindi tumutugma sa kanyang inaasahan? Huminga siya ng malalim, nagpasya na wala ng pagbabalik. Kung si Teodoro ay nagtitiwala sa kanya sa paghahanap na ito, kailangan niyang magpatuloy. Sa pagpasok niya sa galeriya, isang bagong kabanata ng kwento ng kanyang pamilya ang malapit ng maisulat. Habang hinahangaan ang mga makulay na painting na nagdekorar sa mga pader, naisip niya ang tungkol sa liham, sa pag-ibig at mga lihim ng kanyang lolo, at kung paano lahat ng ito ay magkakaugnay. Ang paglalakbay na nagsimula sa isang pagkawala ay nagiging isang paghahanap ng pagkakasundo at pangunawa. At, sa kabila ng takot, handa si Gael na harapin ang anumang dala ng hinaharap. At sa ganitong paraan, naglakad siya patungo sa puso ng galeriya, kung saan ang mga buhay ng dalawang lalaki, lolo at tiyuhin, ay malapit ng muling magsanib, marahil sa wakas ay makakahanap ng kapayapaan na kanilang pareho ay nararapat. Ang puso ni Gael ay tumitibok tulad ng tambol sa kanyang dibdib, habang papalapit siya sa silid kung saan nakalantad si Salvador. Ang atmosfera ay puno ng mga inaasahan, at bawat hakbang na kanyang ginagawa, ay tila umuugong bilang isang panawagan, para sa kung ano ang malapit ng mangyari. Huminga siya ng malalim, sinusubukang kalmuhin ang bagyong damdamin na sumasalubong sa kanya. Matapos ang ilang buwan ng paghahanap at pagnanais, sa wakas ay malapit na siyang makatagpo ng tiyuhin na hindi niya alam na umiiral. Nang pumasok siya sa silid, isang alon ng init at emosyon ang bumalot sa kanya. Si Salvador ay nakatayo, nakatingin sa isa sa kanyang mga painting, isang makulay na larawan ng isang tanawin na nagdudulot ng nostalgia at pangungulila. Ang kanyang kulay-abong buhok at mapayapang tingin ay malinaw na nagdadala ng maraming kwento at alaala. Nag-atubili si Gael sa isang sandali, naramdaman ang kanyang sarili na parang isang dayuhan sa mundong hindi niya alam, ngunit ang puwersa ng tadhana ay nagtulak sa kanya pasulong. Tiyuhin Salvador, tinawag ni Gael, ang boses ay bahagyang nanginginig, ngunit puno ng pag-asa. Unti-unting lumingon si Salvador, at nang makita ang mga mata ni Gael, ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat. Mayroong isang ningning ng pagkilala, isang instant na koneksyon na lumalampas sa mga salita. Sino ka? Tanong ni Salvador, na may halo ng pagkamausisa at pag-aalinlangan. Nagpakilala si Gael, isiniwalat ang katotohanang matagal nang itinagong. Nagsalita siya tungkol kay Teodoro, sa liham, at sa paglalakbay na nagdala sa kanya doon. Ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig ay may bigat ng sakit at pag-asa. Masigasig na nakinig si Salvador, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Nang banggitin ni Gael na pumanaw na si Teodoro, nagbago ang ekspresyon ni Salvador, at nagsimulang dumaloy ang mga luha sa kanyang nakuringkol na mukha.
Ang kapatid ko, hindi ko alam. Bulong niya, ang sakit ng pagkawala na hindi lamang kamakailan, kundi pati na rin ang kawalan ng ugnayan sa loob ng maraming taon, ay sa wakas ay sumabog. Ang dalawang kaluluwa, na dati nang pinaghiwalay ng kayabangan at hindi pagkakaintindihan, ay ngayon ay magkabilang panig. Bawat isa ay may dalang pasanin ng kanilang mga kwento. Sa gitna ng tensyon at emosyon, nagsimula si Salvador na ibahagi ang kanyang mga alaala ng kabataan kay Teodoro, mga sandaling hindi kailanman maisip ni Gael. Nagsalita siya tungkol sa mga araw na sila ay hindi mapaghihiwalay, ang mga tawanan na kanilang ibinahagi, at ang mga pangako na lagi silang nandiyan para sa isa't isa. Ngunit, tulad ng maraming kwento ng pamilya, may mga anino rin. May panahon na hindi tayo nag-usap. Inamin ni Salvador, ang boses ay nakaharang sa emosyon. Isang pagkakamali ng nakaraan, isang bagay na akala ko ay akin lamang, ngunit nakaapekto ito sa ating lahat. Hindi ko alam kung paano makakabalik, at dahil dito, nawala ko ang aking kapatid. Ang bigat ng mga salitang ito ay umuukit sa pagitan nila, at ang sama-samang sakit ng nakaraan ay sumasama sa bagong pag-unawa. Naramdaman ni Gael na ang kanyang puso ay bumibigay ng mapagtanto na, sa likod ng bawat desisyon, ay pag-ibig at panghihinayang. Sa wakas, naunawaan niya na ang lihim na dala ni Teodoro ay hindi lamang isang mansa sa kwento ng pamilya, kundi isang sinulid na hindi maipaliwanag na nag-ugnay sa kanila. Ang mga luha ay dumadaloy ng malaya, at nagyakap ang dalawang lalaki, isang kilos ng pagkakasundo na nagdadala ng pag-asa ng bagong simula. Nandoon pa rin ang nakaraan, ngunit ngayon ay mayroon ding pagkakataon na ituwid ang mga nawawalang sandali. Habang sila ay naghiwalay mula sa yakap, tumingin si Gael sa mga mata ni Salvador, at nakita ang refleksyon ng kanyang sariling sakit at ligaya. Mayroon pa tayong oras, mahinahon na sinabi ni Gael, isang sislab ng pag-asa na nagniningning sa kanyang tingin. Maaari tayong magbahagi ng mga kwento na hindi kailanman naistoryahin, at muling buuin ang mga nasira. Tumango si Salvador, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pasasalamat. Ang koneksyon na kanilang nilikha ay makapangyarihan, isang tulay na umaabot sa mga henerasyon, na nag-ugnay sa nakaraan sa hinaharap. Simula sa sandaling iyon, alam ni Gael na siya ay malapit nang pumasok sa isang bagong kabanata ng kanyang buhay, isang kabanata na puno ng mga kwentong hindi lamang tungkol sa pagkawala, kundi pati na rin sa katatagan at pag-ibig. Habang sila ay nag-uusap, ang tawanan at mga luha ay nagsama-sama, at bawat salitang kanilang pinagsaluhan ay tila isang hakbang patungo sa bagong pag-unawa. Sa ganitong paraan, ang pagkikita ay hindi lamang pagsasama ng dalawang nawalang buhay, ito ay isang muling pagsilang, isang pagkakataon upang muling tuklasin hindi lamang ang kwento ng pamilya, kundi pati na rin ang kwento ng bawat isa sa kanila. Sa bawat paglalantad, si Gael at Salvador ay bumubuo ng isang pamana, isang ipinagmamalaki si Teodoro at ang mga aral ng nakaraan, habang sabay nilang binubuksan ang mga pintuan para sa isang hinaharap na magkasama. Ang hinaharap ay hindi tiyak, ngunit handa na silang harapin ito. At habang ang mga anino ng nakaraan ay nagsisimulang maglaho, isang bagong liwanag ang sumisikat, ang liwanag ng pag-asa, ng pangunawa, at ng muling natagpuang pamilya. Pagkatapos ng emosyonal na pagkikita, naupo sina Gael at Salvador sa isang maliit na mesa ng kap. Ang kanilang mga kamay ay bahagyang nanginginig pa dahil sa emosyon, ngunit ngayon ay may mga ngiting mahiyain na sumisibol sa kanilang mga mukha. Ang malakas na amoy ng sariwang kape ay humahalo sa bango ng lutong bahay na cake na inihahain. Lumilikha ng isang nakakaaliw na kapaligiran na sumasalungat sa bigat ng mga revelasyon na kanilang ibinahagi. Habang inilalagay ang mga usok na tasa sa mesa, parehong nadarama nila ang isang mundo na, hanggang sa oras na iyon, ay nanatiling hindi kilala. Tumingin si Gael sa mga mata ni Salvador, sinisikap na maunawaan ang esensya ng taong bahagi ng kanyang pamilya, ngunit tahimik na namuhay sa loob ng maraming taon. Tiyuhin, nagsimula siya, ang boses ay mababa at may paggalang. Ang liham ng lolo ay hindi lamang nagsasalita tungkol sa mga lihim ng nakaraan, kundi pati na rin tungkol sa kahalagahan ng ating pagsasama, ng pagpapagaling sa mga sugat na naghiwalay sa atin. Tumango si Salvador, ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit sabay na lumiwanag dahil sa pagkaunawa. Sagot niya, ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon.
Lagi kong alam na may kulang sa aking buhay. Sa loob ng mga taon, dala ko ang sakit ng paghihiwalay tulad ng isang anino, isang kawalan na hindi ko kailanman naipuno. Ang mga salita ni Salvador ay umuukit kay Gael, naglalantad ng lalim ng pangungulila at pag-isa na parehong naranasan nila. Nagsimula silang magbahagi ng mga kwento tungkol kay Teodoro. Inaalala ang maliliit na bagay na humubog sa kanya bilang tao. Ang paraan kung paano lagi siyang nagkukwento ng mga kwento ng pamilya sa bawat pagkain, ang paraan ng kanyang pagtawa sa mga simpleng biro, at ang mga payo na madalas niyang ibinibigay na nakatago sa anyo ng mga kwentong bayan. Ang bawat alaala ay nagdadala ng mga ngiti at luha, isang pagbibigay-pugay sa buhay ng isang taong naging gabay sa kanilang mga buhay. Habang sila ay nag-uusap, isang ideya ang nagsimulang bumuo sa isipan ni Gael. Paano kung gumawa tayo ng isang bagay upang parangalan ang pamana ng lolo? Mungkahi niya, ang sigla ay lumalaki habang siya ay nagsasalita. Isang proyekto na magdadala sa ating pamilya, na makakatulong sa iba upang maunawaan ang kahalagahan ng muling pakonekta at pagpapagaling ng mga sugat. Ang mungkahi ay nagpasigla sa puso ni Salvador, at siya ay ngumiti. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang sulyap ng pag-asa. Napakaganda niyan. Sang-ayon siya, ang sigla ay halata sa kanyang boses. Maaari tayong gumawa ng isang libro ng mga alaala, mangolekta ng mga kwento ng pamilya, at marahil ay imbitahan ang mga tao na nakakilala kay Teodoro upang ibahagi ang kanilang mga alaala. Hindi lamang tungkol sa mga magagandang panahon, kundi pati na rin sa mga hamon na pinagsamahan natin. Ang ideya ng pagsasauli sa nakaraan, ng pagbuo ng mga kwento na hindi na ikwento, at pagbibigay buhay sa isang pamana na nanatiling nakatago sa loob ng mahabang panahon, ay naging isang sinulid na nag-ugnay sa kanila. Sa bawat salitang kanilang pinagsaluhan, isang bagong koneksyon ang nabuo, isang ugnayang lumalakas habang sila ay nagbubukas sa isa't isa. Ang mga takot at panghihinayang mula sa nakaraan ay nagsimulang maglaho, nagbibigay daan sa isang bagong pag-unawa at, mas mahalaga, isang bagong ugnayang pamilya. Ang proyektong iyon ay hindi lamang isang kilos ng pagkakasundo, kundi isang paraan upang pagalingin ang mga sugat na dulot ng mga taon ng katahimikan. Naramdaman ni Gael na sa wakas ay natutupad niya ang pangako sa kanyang sarili na parangalan ang kanyang lolo at, sabay, muling isinusulat ang kanyang sariling kwento. Ang bawat kwento na kanilang makokolekta ay hindi lamang isang piraso ng puzzle na bumubuo sa buhay ni Teodoro, kundi isang pagkakataon din para sa iba na makahanap ng kanilang sariling mga paraan ng pagkakasundo. Ang mga araw ay naging mga linggo, at ang bawat pagkikita ni Gael at Salvador ay naging isang bagong pakikipagsapalaran. Sila ay nag-explore ng mga lumang album ng mga larawan, nakipag-usap sa mga kasapi ng pamilya na hindi nila nakita sa loob ng mga taon, at kahit na naglakbay ng magkasama upang bisitahin ang mga lugar na minahal ni Teodoro. Ang bawat pagtuklas ay isang bagong pagkakataon upang tumawa at umiyak ng magkasama, upang ibahagi ang mga alaala na magpapatibay sa kanilang bagong ugnayan. Sa pagtatapos ng prosesong ito, napagtanto ni Gael na ang liham ni Teodoro ay hindi lamang paalala na ang nakaraan ay laging kasama natin, kundi isang imbitasyon para sa kanya at kay Salvador na bumuo ng isang hinaharap na magkasama. Ang sakit ng paghihiwalay ay naging isang ugnayang puno ng pag-ibig, at ang mga sugat na minsang tila, imposibleng pagalingin ay ngayon ay mga saksi ng katatagan ng pamilya. Sa gabi ng paglulunsad ng libro, sa isang maliit na seremonya na napapalibutan ng mga kaibigan at pamilya, umakyat si Gael sa entablado na may ngiti sa kanyang mukha at mga luha sa kanyang mga mata. Nagbigay siya ng toast, nagpapasalamat sa pamana ni Teodoro na ngayon ay buhay sa mga pahina ng libro. At habang umuugong ang silid sa mga palakpakan, alam ni Gael na sa wakas ay natagpuan niya ang kanyang hinahanap, isang bagong simula, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong pamilya. At sa ganitong paraan, ang kwento ni Teodoro ay hindi lamang tungkol sa mga pagkawala at panghihinayang, kundi tungkol sa pag-ibig, pagkakasundo, at ang lakas na taglay ng pamilya. Ang pamana ni Teodoro ay hindi na nailibing sa nakaraan, kundi naging isang ilaw na nagliliwanag sa daan patungo sa hinaharap, isang apoy ng pag-asa na magpapainit sa mga puso ng mga susunod na henerasyon. Sa isang bagong kabanata na malapit nang magsimula, tumingin si Gael kay Salvador,
Alam na magkasama silang haharapin ang anumang hamon na ihahatid ng buhay, palaging ginagabayan ng karunungan at pag-ibig na iniwan ng kanyang lolo bilang pamana. Kung ikaw ay naantig sa kwento ni Gael at Salvador at naniniwala sa kapangyarihan ng pagkakasundo at pag-ibig ng pamilya, nais naming marinig mula sa iyo. Ano ang iyong sariling karanasan sa mga lihim ng pamilya o hindi inaasahang pagkakasundo? Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang iyong mga kwento sa amin. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-activate ang mga notification para sa higit pang mga kwentong tumatago sa puso. Magtulungan tayo na bumuo ng isang komunidad kung saan ang mga kwento ay ipinagdiriwang at ang pag-ibig ay laging natatandaan.